Sa sulat ni Senador Pimentel kay Senate President Francis G. Escudero, nakasaad sa ilalim ng Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng 1987 Constitution, mababasa ang salitang trial by the Senate shall forthwith proceed kapag inihain na ang beripikadong reklamo o resolusyon ng impeachment. Bukod sa salitang agad, ang kasing kahulugan din anya nito sa Pilipino ay madali, bigla, dagli o karakaraka. Gayon din anya ang nakasaad sa pagsasali ng konstitusyon sa wikang Filipino na dapat isunod agad ang paglilitis ng Senado. Bunsod nito, binigyan din ni Pimentel ang mandato ng saligang batas sa Senado na agad na isagawa ang impeachment case kay VP Duterte. Sa kasalukuyan, naghihintay pa ang Senado ng pagbabalik sesyon ng Kongreso upang formal na umaksyon sa articles of impeachment na ipinasa ng mababang kapulungan sa huling araw ng plenary session bago ang kanilang adjournment o recess. June 2 naman nakatakdang mag-resume ang sesyon matapos ang halos 4 na buwan na session break. Nauna na rin sinabi ni Senador Escudero na makaka-action lamang sila para sa impeachment court o impeachment trial kapag mayroon ng plenaryo. Anong nangyari itong si Senator Coco Pimentel? Porket ba di siya mangangampanya na pagka-senador dahil ano na to siya exit na to siya. Tapos na yung term niya. So, ang pagkakaalam ko nito ay tatakbo to ng congressman sa Marikina. Kaya siya ngayon, wala siyang pakialam na yung mga ibang kandidato na pagka-senador, wala siyang pakialam doon na sabi niya ay kalimutan nyo yung mga tatakbong mga senador, kalimutan nyo yung kampanya. Kasi siya ngayon, tatakbong congressman, doon lang siya sa distrito ng kung saan siya, sa Marikina. So ano nangyari sa kanya na minamadali niya, ang ibig ko sabihin, minamadali ba niya nito ang impeachment ni VP Sara? Yan lang yung tanong ko nito, Mr. Coco Pimentel. Ano ba nangyari sa'yo na ikaw na ngayon ang atat na atat? Samantala nung in-interview ka, nung nag-adjourn kayo noong sa Senado, ikaw yung sabi nito na wag masyadong excited. Wag masyadong ano tayo sa impeachment na excited tayo nito. Ipasok ko to sinabi niya to na huwag masyado. In-interview siya dito sa mga media. Ipasok ko muna. Pero, please, paki-subscribe po ang ating YouTube channel at paki-like ang video ito at paki-share po ito. Bilangin nyo na lang kung June 2 plus 10 days, ano na yun? August na siguro yun, di ba? Sir, last lang, sir. Wala na. Meron kaming June 30, 12 noon kami. Sir, hindi pa usual, sir, na wala man lang nag-grace na isang sa senator na at may pinag-uusapan na mag-adjourn na tayo, wala man lang nag-grace na gano'n sa floor. Hindi ba usual yun? O may talagang kasunduan? Si Senate Secretary mag-i-inform pa yan sa amin. Siyempre, hindi naman na nakatanggap, di ba? Di ba sa communication from the ganong-ganon, dapat re-report yun. Pero pero sir, the fact na wala nga reporting na nangyaring ganon, wala man lang ni isang na-curious sa indication. Meron naman talagang time lag sa mga kilos dito, di ba? May time lag. When you receive it, alam, takbo ka makaagad to report it. May time lag talaga. Pero sir, pwedeng isingit yung sa agenda, di ba? Yung kahit kanina lang siya na-receive, pwedeng isingit. Pero judgment call na yun ang leadership ng Senado. So, it's only the SP or the Senate Secretary who can give us the sequence of events. Ano na. Pero sa akin, hindi unusual. May time lang. When you receive something, hindi ka naman tatakbo immediately sa plenary to report na I received something. Gagawa ka pa ng mga formal dyan. Sir, what's the sentiment po, the prevailing sentiment among senators with respect to the fact that sinabit to last day ng session and a few hours before adjourned? Hindi naman pinag-usapan. Pero sir, signal ba yun na hindi priority yung impeachment? Hindi, priority ang impeachment. Pero syempre, you cannot make it parang masyado, you cannot appear to be too excited. You're a court. You should not show any excitement or any emotion or ano. Normal lang tayo. Normal lang. Relax lang. Sir, daw against this. May narinig ba kayong against this? Wala rin akong narinig. Walang ganung usapan. Lalo na yung coup, di kailangan ng session before mag-coup, di wala na. Parang nga daw to counter, ang ilagay yung medyo friendly force kay June 2 na rin. Whatever coup, kung meron man June 2 na yan na mangyayari, hindi na ngayon. Wala, imposible.
ano pa siya doon ha, patawa-tawa pa siya, nagkukwenta pa siya kung ilan daw ang days, may mga ganun-ganun pa. So, ngayon, ikaw na pala yung atat na atat. Kasi sinulatan mo to si, Senate President Chis Escudero, itong may hikaw dito. Saan ba may hikaw? Ito yata sa kaliwa. Na iusad na natin yung impeachment. Ano nangyari sa'yo ngayon? Anong pinakain sa'yo ni Bongbong Marcos? Dahil ba dito sa may nalalaman kaming o ako na mayroon ka palang tinatago na kunyari kalaban ka ni Bongbong Marcos, pero bago ho yan, ilabas natin yung sinasabi ko, ito yung sabi niya na madaliin ang impeachment. Sa Senado, gusto ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na magpatawag ng caucus sa meeting si Senate President Chis Escudero para mapagdesisyonan na ang pag-convene nila bilang impeachment court. Isang tabi ang kampanya namin. Priority ang impeachment. Kung talagang ayaw nila, aminin namin sa taong bayan na ayaw nila. Dagdag pa ni Pimentel, kaya na ngang simula ng paglilitis sa Marso. Masyado raw matagal kung gagawin pa ito sa Hulyo o pagkatapos ng SONA. Una nang sinabi ni Escudero na hindi nila ito mamadaliin. Abay, atat na atat siya dun. Bakit atat na atat ka? Na nag-adjourn kayo, okay sa'yo yun, nag-adjourn kayo kung kailan kayo babalik. Mag-session. Doon na po talakayin ang inyong sa Senado, sa impeachment trial. Ngayon, ikaw ngayon yung atat na impeach na si VP Sara. Magkano ang bayad sa'yo, Coco Pimentel? Ako hindi ko maniwala na hindi mo na-close itong presidente na to. Kasi, kaya naman pala, ikaw ay atat na atat dahil yung asawa mo, ito na, ang asawa mo ay ginawa na special envoy dito sa ibang bansa. Sa United Arab Emirates, UAE. Tama ba? Wait lang ha, tingnan ko nga muna. Confirm ko po sa inyo na United Arab Emirates ang kanyang asawa na ginawang special envoy nitong si Bongbong Marcos. Inapuwento siya anong nakarang taon, June 4, 2024. Ayan yung istorya. Basahin nyo kung kailan ho nanumpa sa Malacanang itong asawa ni Coco Pimentel. Ayan yung asawa niya nanumpa. So, ganon. Kaya, hindi naman pwede na sarili mo lang yan kung hindi ka sinabihan ni Bongbong Marcos na sabayan mo kami dito sa impeachment ni Sara Duterte kasi gusto na namin mapatalsik yan. Kaya ngayon ikaw, aligaga ka na. Para ka nang nasilihan sa imong lubot dong Puryagaba nitong utro na itong Bisaya, itong na senador na to, Puryagaba lang nimo, Coco Pimentel. Ikaw yung unang nagtuligsa rin dito sa Ikaw rin yung unang nangangalaban dito sa mga Duterte. Dahil nga ang PDP laban, dalawa kayo dyan na parang nag-agawan. Parang nagkakaso pa kayo niyan ngayon sa Supreme Court at wala pang formal na, wala pang labas na desisyon nito kung kanino mapunta. Paksyon ni former President Duterte o paksyon dito sa'yo. Bali nagdalawang faction kasi itong PDP laban. So kaya naman ang mainit ang dugo mo dito sa mga Duterte dahil dito sa PDP laban na mukhang naitsapuira ka na. Kasi nga sabi mo nito ay itong PDP laban ay panahon pa to sa iyong tatay. Yun. So ngayon ang gumaganti ka dito kay VP Sara para ma-impeach na to, para magkaroon na kayo ng plano, anong plano sa iyo dito. Huwag mong sabihin na may plano ka dito pag nanalo ka ng congressman sa Marikina, may plano ka dito. Hindi ko to di ako nag sa iba. Hindi ko maano to na baka mamaya may plano ka diyan kung anong gusto mo diyan sa kongreso. Kasi galing ka dito sa Senado, natural.
Pagdating mo sa Kongreso, kung mananalo ka man lang sa Marikina, sana matalo ka eh. Para manahimik kang tunto ka. Ang hirap kasi sa mga politika, kung saan kayo nabayaran, kung saan kayo nakapabor ng husto, pag dito kayo sa kabila, kung saan din kayo galing dati nakapabor, wala na sa inyo yun. Stable naman kayo ng mga panindigan nyo, no? Kung anong panindigan nyo, kung ano talagang ano nyo, kung senador lang naman kayo ang gusto nyo na tagagawa ng batas, tagapanday ng batas, bakit kayo mag-ano pa kayo sa iba? Mag-ano pa kayo sa iba? Dungisan ang inyong pagkatao. Sa pera talaga wala na kayong paki sa mga Pilipino. Yan na, pera na yung pinag-iral nyo dyan eh. So hindi ko tumaano na itong Vice Presidente, danger na talaga to sa kanyang pagka-impeach sa Senado kasi kanya-kanya na kayong sa pera eh. Pera na. Hindi na to sabihin niya prinsipyo ang pinaglabanan dito. Hindi na to pinaglabanan dito ay kapwa Bisaya, hindi na to pinaglabanan dito ay taga Mindanao. Wala na sa iyo yun. Sariling interes sa politika. Yan ho yun. Mas malala talaga ang politika ngayong administrasyon na tong sa Marcos kay panahon sa kay Pangulong Duterte. May rin kayo, may hangganan din kayo kasi pag na tong taon na to, 3 years na lang si Bongbong Marcos natitira sa kanya. Tingnan natin kung makaabot ba siya ng 3 years kung ganito kagulo ang kanyang pamamalakad. So kayong bumalingbing ng husto nito, bantayan natin to kasi ikaw tira ka ng tira dati kay Bongbong Marcos din eh. Tumitira ka rin naman Noong ngayon na-appoint yung asawa mo na special envoy sa United Arab Emirates, nag-iba ng ihip ng hangin ito. Tao na to. Kaya naman pala hindi rin kayo nagkaintindihan ni Teodoro, itong mayor ng Marikina. Naglaban kayo ngayon kasi may pakaswapang ka rin pala. Sa swapangan mo, di taong bayan na rin ang huhusga sa iyo kung saan ka pupulutin itong eleksyon na to. Magbaybay ka na ba? Ang layo ng ang layo sa yung sa tatay mo ni Nini Pimentel, ang layo ka. Ikaw, Kuko, ang layo ng pinagkaiba sa tatay mo. Yung tatay mo kasi may pagka yun eh. May pagka talagang kung saan naninindigan doon lang siya. Pero ikaw, kahit dati itong si Bongbong Marcos tinitira mo, pero ngayon, sinusuka mo dati, ngayon nilulunok mo na si Bongbong Marcos. Kaya hindi ka dapat tularan sa mga tao ngayon na nakikita namin kung ano talaga ang iyong pagkatao. Kasi balingbing ka sobra. Kinakain mo yung mga sinasabi mo itong si Marcos na hindi pa na-point yung asawa mo. Dito ka kumukuha ng simpatya kay Marcos eh. So, sabi ko nga, bantayan namin to. Mag-bye-bye ka na ba?